Ako po ay nakatalaga sanang makapagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na nire-represent natin sa Kongreso yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay do sa panig ng mga kababayan nating nasa kapos ang buhay. May pong miyembro ng majority katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin eh. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Ngunit hindi po tayo pinayagan. Wala po akong magagawa. Ang akin lamang sanang pagtatanong ay nakatuon lamang do sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Representative Rodante Marcoleta nagpahayag po no sa kanyang FB yata to, no, na hindi pinigilan daw siyang magtanong ng liderato ng House of Representatives. Kamakailan lang ang sabi ni, di ba kahapon yata yun, yung topic natin, pinagmamalaki nito ni Martin Romualdez na lahat po ay dadaan sa scrutiny ng House of Representatives, no? Walang palalagpasin. Bakit po? Kasi ang ganda ng gustong itanong ni Marcoleta eh. 'Di ba? Paano makakatulong yung budget para yung mga mahihirap ay maiangat sa kahirapan? Hindi siya binigyan ng pagkakataon. Yung minority lang daw ang pinagtatanong. No? Kaya naman pala. Yan na lang nga yung last chance na makapagtanong yung mga congressman. Naliliwanagan po tayo sa mga tanong eh. Ang lilinaw po eh. Yun po, ako sa tingin ko mas masarap manood sa... Ito lang po, ngayong panahon lang natin nakita na mas masarap manood sa mga congressman. Mas ma-action po ang mga investigasyon sa Congress eh. Kaysa po sa Senate. Dati po, talagang Senate po. No, bihira pong manood yung mga tao sa congressional hearing. Lagi pong Senate hearing yung pinanonood. Walang kamatayang alis go pa rin po kasi Senate eh. Dito po, nalalantad po sila, no? Grabe po yung revelasyon, lalo na sa mga tanong ni Herrera. Ni Representative Congressman Herrera. I-review lang natin ng konti Sa mga katanungan po, dalawa po yung nakikita nating kakaso-kaso. Kung may stricto po, talagang makakasuhan po. Una, yung mga pondo po, bilyon po yung pinag-uusapan rito. Yung mga pondo po na i-review lang natin May mga pondo po na tinatawag nating savings, hinahanap ni Congressman Herrera. Saan napupunta? Saan dinadala yung savings? Walang report. Wala na nagre-report. Dati, ang sabi ni Tatay Digong, open your books eh. Yung pera nila na budget nila ang pinapapaliwanag ni Tatay Digong, mas grabe pala to. Yung savings ng iba't ibang ahensya, wala na tayong alam kung saan napupunta yung savings na to. Sino-surrender po yan dito po sa treasurer. Tapos po, yung report. Report lang po hinahanap, hindi po pera eh. Wala na po talaga. Grabe po tong gobyerno na to. Harap-harapan po yan. Hindi po nila maipaliwanag. Ikalawa, nalabag sa batas na ginagawa ng mga yan. No? Yun pong mga nakatakda na revenues, no? Hinihiram, ginagamit ng national government
Kinakatwira na ni Kimbo, diyan nahirap sa pagpapaliwanag si Kimbo. Ang tanong lang ni Herrera, simple, may batas bang pinagbatayan na pwede mong gamitin yung mga, anong tawag nga doon? Teka lang anin ko lang po yung kodigo. Yung yes or no na to, no? Ayun. Earmark revenue. Yun po yung correct na words, no? Yung earmark revenue, pwede bang gamitin yan? Hindi po nila masagot kasi ginagamit nila pinagbabawal po pala ng batas yan. Kaya nga naka-earmark Matindi po. Napakarami pong mga paglabag na pwede pong busisiin nila. Pero ano po ang gusto nilang busisiin? DepEd budget under BP Sara. Ikalawa nilang gustong busisiin, ito po. Tinanong nito ni Castro. Alam niyo naman to si Franz Ito po ang tanong ni Franz Castro. Yung pong statement ng dating Pangulong Duterte, kaugnay doon sa sinasabi niyang dahil tinanong siya noon kung alam raw niya kung nasan si Kibuloy, ang sabi niya alam niya pero secret. Would you consider that as obstruction of justice? Tanong ni Franz Castro. Sabi naman ni Bungalon, sinagot naman, publicly sinasabi niya alam niya kung nasan po si Pastor Kibuloy, pero ayaw niya po itong sabihin dahil ito po ay isang sekreto. So having said that, yun po ang kanyang pahayag, lalong-lalo na siya po ay isang property administrator ng KOJC compound. So in effect, that would warrant a possible case of obstruction of justice. Possible case of obstruction of justice. Grabe, no? Ang dami nyo pong pwedeng imbestigahan. Ang daming nawawalang pondo. Ang daming maling paggamit. Bilyon-bilyon ang hinahanap ni Congressman Herrera kung saan napupunta. Bilyon-bilyon po ang in-earmark na ginagamit pa ninyo. Maling paggamit ng pondo. Pero Duterte pa rin. Sara Duterte pa rin. DepEd na Sara Duterte. Si Tatay Digong pa rin. Nadakip na lahat o sumuko na lahat si Apollo Kibuloy. Gusto nyo pa rin kasuhan si Duterte. Kasuhan nyo na kasi. Alam nyo, Franz Castro, meron ka ng karanasan, kinasuhan mo na si Tatay Digong. Bakit ayaw mong kasuhan uli para 2-0 ka na? Mahirap po talaga, no? Pag nagpapasya sa atin, dapat pag-isipan na to Kung wala pa po noon yan, wala pa pong mga convicted na mga senador at congressman. Ngayon pong may convicted na. Wala na po silang awat Panay kaso. No? Panay pagkakaso po. Kasi convicted Bakit po kaya hindi kayo gumawa ng batas na once na convicted na po? Kasi si Alice Go tinanggal nyo, di ba? Tanong, convicted na ba si Alice Go? Hindi pa. Wala pa pong hindi pa yata nasisimulan yung kaso ni Alice Go sa korte. Ano po pagkakaiba ni Alice Go bilang mayor at ni Franz Castro bilang congresswoman? Bakit po tanggal na si Alice Go sa pagiging mayor? Hindi pa naman siya convicted. Pero si Franz Castro convicted na, congresswoman pa rin. Walang malinaw sa atin Alam niyo po ba na ang alam ko pag convicted ka, bawal kang mag-hold ng office, di ba? O yung final. Hindi ko po sigurado, pero baguhin niyo po yung batas niyo.
Dahil kung lahat po ng convicted ay pwede pa rin congressman, senador at presidente ng Pilipinas, ang ganda po ba kaya nun? Di ba? Palagay na natin first time natin to nagkaroon ng convicted na congresswoman. Kaya nga po i-adjust nyo eh. Okay. Sino ka naman? Gusto mo, Gil Bongalon, naniniwala ka pala dyan. At ako ganito na lang eh. Si Tatay Digong matagal na po nagpapahinga bilang presidente, no? Kayo, lalo na kayong mga young guns, naniniwala pala kayo, nakakaso-kaso pala yung ginawa ni Tatay Digong. Maging mabuti kayong halimbawa. Huwag nyo lang, kasi black propaganda lang nangyayari. Kung hindi nyo kakasuhan si Tatay Digong sa sinasabi nyong obstruction of justice, black propaganda lang yan. Ano po ang pumipigil sa inyo para kasuhan si Tatay Digong dyan? Kung totoo yan. Bakit nyo sinasabi na may kaso siyang, meron siyang paglabag na ginawa? Kung hindi nyo naman kakasuhan. Diba? Mambabatas kayo. Kaya lumalabas, lahat to, black propaganda lang laban sa mga Duterte kasi walang kaso eh.